Magandang araw sa ating mga listeners, sa mga naka-tune in dito lang sa ating partner radio station, Radyo Natin Nabal. At para sa oras na ito, makakasama nyo po ang yung farmcaster dito lang sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Ito po ang yung lingkod na si Nigel Custudio po para sa ating farm radio program na hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ito ang masaganang agrikultura sa kahanginan. So yun po sa ating mga listeners, sa ating avid listeners po dito lang sa ating farm radio program. So kamusta po kayong lahat, and hopefully po kung ano man po yung mga ginagawa niyo po ano man yung nakaplano for today. Ingat po kayo palagi, and hopefully po sa ating programang ito ay meron din man po kayo matutunan na mga kaalaman po at lalo na po mga balita na of course sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers at sa ating mga partners po sa mga local government units, mga NGOs or mga iba't ibang ahensya po sa gobyerno. So hopefully na ating po ipagpatuloy yung ating advokasya, yung ating pagtutulungan, pagsama-sama para po mapaunlad ang sektor ng agrikultura, lalo na po dito sa probinsya ng Biliran. At yun po, bago po tayo magpatuloy sa ating farm radio program, syempre po babatiin po muna natin yung ating mga key officials dito po sa ating opisina, dito po sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Syempre po yung ating opisina po pinangungunahan ng ating Regional Executive Director na si Director Andrew Rodolfo T. Orais po At syempre sa ating mga Regional Technical Director, yung ating mga assistant na mga Regional Director, andyan po yung ating RTD for Operations na si Sir Larry U. Sultan at yung ating OIC RTD for Research and Regulations na si Ma'am Jenny Lynn R. Almeria po At syempre po at sa atin din po Field Operations Division na itong ating farm radio program po nakakumit sa ating isa sa mga banner programs po dito sa ating opisina. Syempre po yung ating Field Operations Division po na pinangungunahan po ng kanilang division chief na si Sir Rodel Macapanyas, at sa ating po APCO, yung ating Agricultural Program Coordinating Officer po yung ating APCO for Biliran na si Miss Dansay Ador po So yun po sa ating mga LGUs po yung ating mga partners, lalo na po sa provincial government po ng Biliran. Andyan po yung ating Office of the Provincial Agricultural Services na pinangungunahan po ng kanilang provincial agriculturist na si Sir Brian Sinangote. At syempre po sa ating po mga local government units, sa ating mga municipal agriculture offices po ang ating po pagbati po sa kanilang mga municipal agriculturist, at lalo na po sa ating mga agricultural extension workers na siguro po sa oras na ito maybe may meeting po para sa kanilang mga gagawin po for this week, lalo na po nasa last week na po tayo ng September. So matatapos na po yung third quarter po ng ating taon po So at syempre hindi po natin makakalimutan na ilang days na lang po yung ating buwan ng September, mag-October na, at para po sa ating countdown before Christmas. So meron na lang po tayo 94 days. Meron na lang po tayo 94 days before Christmas po So yun po sa ating mga listeners. Atin din po i-greet yung ating mga agricultural extension workers, yung ating mga AEWs po na siguro andyan na po sa ating mga field, nagmo-monitor, nag-i-extend po ng technical assistance sa ating mga farmers. At hopefully po nakakapag-monitor din yung ating mga farmers, yung ating mga magsasaka at mga mangingisda po sa ating radio program para din po maging updated po tayo at sa mga ilan po nating mga impormasyon, mga balita po atin po ma-share po sa kanila po So yun po para sa ating radio program. At siguro po atin po ulitin na every Monday po tayo dito sa Radyo Natin Nabal po makakasama-sama po tayo
para sa ating farm radio program. At siguro po yung ating schedule is 10 o'clock until 11 o'clock po in the morning. At siguro sa ating mga co-employees po dito po sa government, siguro meron na lang po silang 2 oras po para sa araw na ito. Since nga po, at sa araw na ito, September 22, 2025 ay half day po dahil ang araw na ito ay idineklara po ng Malacanang na half day lang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno po. So, base po ito sa ating nabasa po na balita na kung saan idineklara po ng Malacanang na half day po ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno ngayong araw po ng Lunes, September 22 po. So ito po ay may kinalaman bilang selebrasyon sa 33rd Family Week at ang Kainang Pamilya Mahalaga Day po. So yun po yung ating ino-observe po para sa araw na ito. Ito ang 33rd Family Week at ang Kainang Pamilya Mahalaga Day po. So base po ito sa Memorandum Circular number 96 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sususpendihin ang oras ng pasok simula 1:00 ng hapon sa Lunes po sa Executive Branch Office at sa mga departamento po. Hininikayat din po yung suspension ng trabaho sa iba pang sangay ng gobyerno, independent commission o bodies at mga pribadong sektor po para magkaroon ng pagkakataon na magdiwang ng National Family Week. At para po sa araw na ito, yung ating po tinatawag na Kainang Pamilya Mahalaga Day po at sana naman po sa ating mga empleyado po sa ating mga office mates po na mag-o-observe nitong Kainang Pamilya Mahalaga Day ay kanila po ma-practice po na of course it parang rare chance or time na lang po yung mga ganun po na nagsasama-sama yung mga pamilya po yung mga family members para po kumain. So siguro sa kanilang bahay o sa labas, maybe this lunchtime or dinner po hopefully po ma-observe po yun ng ating mga kada pamilya po dito sa ating sambayanan po So of course para po mapanatili po natin ma-instill yung ating mga good na mga practices sa ating Filipino culture po how family oriented po yung ating culture, kaya't isa ito sa ating magiging pamaraan po para po mapagpatuloy po yung ating ganun po na mga Filipino values po So yun po para sa ating mga para po sa araw na ito, mga ilang reminders po at patuloy po tayo magbibigay ng mga balita po dito po sa ating ahensya at sa sektor agrikultura. At para po sa ating mga iba pang mga news, mga updates, you can always visit po yung ating Facebook page, Department of Agriculture Eastern Visayas po At para po sa araw na ito at sa ating mga listeners po meron na po tayo mga i-highlight na mga mahalagang events po or activities dito sa ating opisina, dito po sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. At syempre po sa ating radio program, hina-highlight po natin yung ating High Value Crops Development Program o HVCDP po Of course, yung ating po focal person, nakalimutan po natin i-greet na si Miss Ferlyn Basanyes po siya po yung ating focal person dito po sa High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture. At isa po sa mga commodities or crops po na hinahawakan po o hina-handle ng ating high value crops ay yung ating bamboo o kawayan po. I know isa po ito sa ating mga very useful po mga like ng niyog po andyan po yung bamboo o kawayan talaga na malaki yung tulong sa ating lalo na po sa ating mga magsasaka po kung gagamit po tayo ng mga indigenous po ng mga materials like para po sa ating bahay kubo, sa ating trellis or sa ating fencing po sa ating farm ay malaki talaga yung gamit ng ating kawayan o bamboo. At yung ating naging activity po ay may kinalaman sa pagdiriwang ng National Bamboo Month po So ipinagdiriwang po idinaos ang sabayang pagtatanim
simultaneous planting po ng bamboo o kawayan noong September 18, 2025 po. So yung naging participation po ng ating office, ginanap po ito sa ating isa sa mga experiment station doon po sa Karay-Karay, San Miguel, Leyte po. Doon po sa aming San Miguel Experiment Station po. So doon po tayo bamboo planting po na of course in celebration po sa ating National Bamboo Month po. So ang aktibidades ay naglalayong isulong ang kawayan bilang isang mahalagang bahagi po para po natin mapanatili ang agrikultura at pangangalaga sa kapaligiran. So ang kaganapan ay pinangunahan ng ating High Value Crops Development Program Regional Coordinator na si Ms. Ferlyn Basanyes, at kasama din po natin yung ating RTD for Research and Regulations na si Ma'am Jenny Almeria, yung ating Station Superintendent na si Gary Diasis, at mga iba pang pinuno ng mga division at kawani po ng Department of Agriculture, RFO 8 po. So ngayong taon, ang mga kalahok po ay nagtanim ng kawayan tinig po. So locally known and widely cultivated po ito na bamboo species dahil nga po sa kanyang durability and versatility po. So yung ating pagtatanim, yung ating bamboo planting po ay atin po inaasahan na makakatulong po ito para sa ating agroforestry efforts. Atin din po ma-prevent yung soil erosion at atin po ma-promote yung bamboo as a high value crop po. Aside po from the bamboo planting, binisita din po ng ating mga kalahok yung naging site po ng ating the other year po na tree planting activity din ng ating bamboo para din po natin makita kung gaano po kalaki, kataas na po yung ating mga kawayan po na itinanim po So ito pong ating annual activity, isa po ito sa commitment ng Department of Agriculture para sa ating National Greening Program na kung saan po nilalayo po natin i-promote yung climate smart agriculture at para din po mapabuti natin po yung mga iba't ibang mga livelihood opportunities through bamboo-based enterprises po. Sa ating mga listeners, wag po natin kalimutan na sa buwan po ng Setyembre atin po ipinagdiriwang ang National Bamboo Month na kung saan yung ating tema ay kawayan, kalikasan, kabuhayan, kaunlaran sa kinabukasan para sa bagong Pilipinas. So yun po sa ating mga listeners, hopefully magtulong-tulong po tayo at syempre po atin po i-promote po yung ating mga products po lalo na po yung mga sala set or kung ano pa man yan po ng mga kagamitan po na made sa bamboo, atin po suportahan po para mapaunlad po yung ating mga local communities po At para sa pagpatuloy po ng ating Farm Radio program ay pupunta muna tayo sa ating regular na programming na kung saan andito po yung ating bantay presyo. Ito po yung ating Consolidated Price Monitoring Report ng ating iba't ibang mga agri-fishery commodities dito po sa ating rehiyon at dito po sa probinsya ng Biliran po So sa ating mga listeners, ito po yung ating latest po na price monitoring ng ating mga iba't ibang agri-fishery commodities dito po sa Naval Biliran po So ito po yung ating prevailing prices na kung saan yung ating po ilan sa mga staff sa ating agribusiness and marketing assistance division, of course in coordination na rin po sa ating mga local government units para po sa pag-gather po ng siguro iba't ibang tindahan or market po na kanilang covered po para po maibigay po sa inyo kung ano po yung prevailing na price po ng ating mga agri-fishery produce po dito sa ating probinsya po Umpisahan po natin sa ating bigas, yung ating rice, tulad na lang ng ating imported commercial rice. Dito po sa Naval, ang special commercial rice na imported ay nasa 45 pesos per kilo. Ganun din po yung special premium nasa 45 pesos per kilo at yung well-milled naman ay nasa 40 pesos per kilo. Kung andun tayo sa local commercial rice, ang special ay nasa 50 pesos per kilogram at yung well-milled naman ay nasa 40 pesos per kilo po So yun po sa ating imported commercial rice, yung pinakamataas na presyo
Yung special ay nasa 45 pesos at yung ating pinakamababa naman ay nasa 40 pesos per kilo. At yung ating local commercial rice, 50 pesos po yung local commercial rice. Ito po yung special at yung ating wheel meal naman ay nasa 40 pesos per kilo. Para po sa mga isda po sa fish section, yung ating bangus ay nasa 240 pesos per kilo. Tilapia nasa 240 pesos per kilo. Alumahan 240 pesos per kilo. Bonito 200 pesos per kilo. Tamban 100 pesos at yung yellowfin tuna or tambakol ay nasa 340 pesos per kilo. Para naman sa ating mga livestock and poultry products, yung ating beef rump po yung ating karne ng baka ay nasa 480 pesos per kilo. Ito po yung beef rump. At yung beef brisket naman ay nasa 380 pesos per kilo. Para sa pork ham naman, nasa 360 pesos per kilo. At yung pork belly ay nasa 360 pesos din per kilo. Yung ating whole chicken ay nasa 240 pesos. At yung chicken egg, yung pinakamaliit po na size, yung small ay nasa 9 pesos per piece. Yung medium, large at extra large ay nasa 10 pesos per piece at yung extra large ay nasa 12 pesos per piece po Para naman sa mga gulay, lowland vegetables po Yung ampalaya ay nasa 80 pesos per kilo, sitaw 70 pesos, pechay 100 pesos, kalabasa 60 pesos, yung talong ay 80 pesos at yung kamatis ay 80 pesos naman po per kilo. At sa mga highland vegetables, yung ating pang chop suey, yung ating repolyo ay nasa 80 pesos per kilo, carrots 150, Baguio beans 120, yung pechay from Baguio ay nasa 60 pesos, yung ating patatas ay 120 pesos at yung ating sayote ay nasa 30 pesos per kilo. Yung ating iba sa mga spices naman po like ng ating sibuyas, yung ating pulang sibuyas ay nasa 160 pesos per kilo. Yung garlic po ay nasa 150 pesos per kilo at yung chili o labuyo naman ay nasa 120 pesos per kilo. Kalamansi 80 pesos yung 100 pieces. Yung banana po na lakatan, 90 pesos per kilo. Latundan ay 40 pesos. Yung ating mangga ay nasa 140 pesos per kilo. Avocado ay 100 pesos. Watermelon 50 pesos at yung banana na saba ay nasa 25 pesos per kilo. At para pa sa iba pang mga other basic commodities po tulad po ng asukal, yung white sugar po ay nasa 80 pesos per kilo at yung ating brown sugar ay nasa 70 pesos per kilo. Yung ating cooking oil or yung palm oil ay nasa 100 pesos po yung 1 litro. Other commodities tulad po ng cassava tubers or yung ating kamoteng kahoy, nasa 30 pesos per kilo at yung ating sweet potato, yung ating kamote ay nasa 50 pesos per kilo. At kung naghahanap din po kayo ng mga special cuts po ng ating manok, yung ating chicken wings po ay nasa 230 pesos po. So ito yung prevailing price ng chicken special cuts po. So kung maghahanap ka mo na yung wings lang or thigh or breast or drumstick or quarter leg, nasa 230 pesos po per kilo po So yun po para sa ating bantay presyo po sa ating consolidated price monitoring report ng ating iba't ibang agri-fishery commodities dito po sa probinsya ng Biliran. Yung report na po yun ay galing po sa ating Agribusiness and Marketing Assistance Division sa pakikipagtulungan rin po sa ating mga local government units through their marketing mga coordinating po sa ating mga agribusiness or mga marketing support po sa ating mga LGUs po. At syempre po, huwag nyo po kalimutan na kung gusto nyo po na meron po kayo marireceive, updated po kayo sa ating price monitoring report. You can also
visit the Facebook page DA8 Price Watch po. Ano. So kung meron po kayo mga Facebook, i-search nyo lang po yung DA8 Price Watch po na Facebook page. I-follow nyo po para everyday meron po kayo monitoring ng ating mga agri-fishery commodities dito po sa ating region. And not only sa ating mga social media accounts, kasi baka walang piece of wifi or wala kayo data, you can also make use of the text messaging po. You can also subscribe sa ating text blast ng ating Bantay Presyo po. So para everyday po makaka-receive po kayo sa pinaka-latest po na ating monitoring report ng ating mga agri-fishery commodities po. So through the text message, through the text blast, so mag-subscribe na po kayo. Yung ating po mga instruction po ay nasa ating Facebook page po na DA8 Price Watch po. So meron po doon Google form or i-scan nyo po na QR code para po maka-receive po kayo ng ating regular na text blast po. So madali lang po mag-register po. So I think mag-input lang po kayo ng inyong name, basic info, yung mobile number nyo po, at tapos pipili po kayo doon kung anong market po yung gusto nyo po, kung saan regular nyo po gusto maka-receive ng ating Bantay Presyo po. So yun po sa ating mga listeners, sa ating mga ka-agri, that would be the first part po ng ating Farm Radio program natin sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Ito nga po pala yung Farmcaster Nigel Custodio para sa ating masaganang agrikultura sa kahanginan, at magbabalik po tayo pagkatapos. Ang program gikan sa UPAS gi-centralize ang tanan nga mga farmers para ma-consolidate ang tanan nga mga mutanom ug mga gulay. Pinaagi sa clustering program, ug diini nga program nahanay ang tanan nga mga farmers pagtanom og nagkadilain nga mga commodity sa gulay para dili mag-oversupply diya sa market. Ninggana ni siya nga sistema tungod kay ang office sa Provincial Agriculture na link sa amo nga tanan, nag-coordinate ng inano para ang amo mga produkto ngadto sa merkado dili masayang. Ang Vegetable Commercialization, Proclustering and Consolidation Program ay isa pong sub-program ng From Garden to Table program ng provincial government. At ang From Garden to Table program po na nagdala po ng Province of Biliran sa national stage kasi po nakatanggap po ang provincial government ng Walang Gutom Award na ibinigay po ng Galing Pook Foundation at saka ng DSWD last June 26, 2024. Ang sub-program na ito ay ang layunin po ng government is to lessen the importation of the vegetables from nearby provinces. Kasi naman po ang Biliran Province ay isa pong agricultural province. So ang layunin po natin na ma-maximize yung potential ng lupa at magkaroon ng livelihood yung mga farmers natin. Nag-allocate po ng pundo ang provincial government through the Office of the Provincial Agricultural Services. At ipinambili po ito natin ng mga inputs gaya ng seeds, fertilizers at iba pang inputs para sa production ng gulay. Ang mga farmer po ay makakapag-loan po sa ating office ng mga inputs at saka ang ibabayad lang po nila, ang babayaran lang po nila is 50% of the loan amount. Instead po na pera ang ibabayad nila, yung vegetable lang po ang ibabayad nila during harvesting. Then the collected vegetables, i-display po natin sa ating mga kadiwa centers throughout the province para po mabigyan ng opportunity yung mga Biliranon na makabili ng presko at mura na mga gulay. Prinogram po natin ang ating mga production. Nagkaroon po tayo ng calendar of planting based on the volume needed by the market.
naging ordinance na po sa province. So mayroon na siyang sariling pundo at yung clustering ng yung vegetable production po natin, mayroon na din siyang sariling pundo na kahit sino pa man po ang mamumuno, hindi na po ito maapektuhan. During the implementation of this program po, yung mga farmers po natin na nagpapakita ng extraordinary na mga accomplishments, binibigyan po natin sila ng mga incentives. During the year-end assessment po, binigyan po natin sila ng tag-iisang multi-cultivator po as incentive sa mga ginawa nila sa pagsunod sa programa po natin. This current time, we have 178 individual farmers na nabilong sa program natin sa clustering, and we have 4 associations na na-enroll sila dito sa program. Before this clustering program started, we conducted market research to assess and to understand the demand of the vegetables they need, and aside from that, the consumer preference. So these are the product samples, eggplant and okra, from the vegetable assisted clustering program. The OPAS team will provide vehicle for the transportation of their product to the selected vegetable retailers and traders. One of the recipient or beneficiary ng cold storage facility from the HBCDP, we incorporate that into the climate resilient way of handling the clustering. 3 days before the typhoon, yung mga farmer po natin, sasabihin na natin na i-harvest nyo, kukunin namin, ilalagay namin sa cold storage. Yun po ang magiging positive impact. Kung baga, mamiminimize po yung losses ng vegetable production natin, at saka magkakaroon pa tayo ng tulong doon sa relief operation. Then, when it comes to vegetable na mayroon pong potential for value adding, like for example squash, we have negotiated with one of the American-based na foundation po. Nakipag-usap na po tayo kasi magdodonate sila ng mga gamit para sa squash noodles and squash chips po. Present po, yung biliran po, nagkaroon na po ng 100% na production na na-supply natin sa merkado. So, meant to see, wala na pong import galing sa labas na pinapasok natin dito sa eggplant. Sa squash natin, 90% na po is produced locally. So, we're looking up to 6 commodities na maging 100% po locally produced. And our target also is to supply the nearby provinces after masatisfy po natin yung demand natin dito sa local market. Ang vision po ng ating province, ng ating butihing governor na si Governor Rogelio J. Espina, na maging vegetable basket po ang biliran throughout Region 8. And we are so positive with that na kayang-kaya po natin. Programa sa clustering program, dapat yun din siya nga ipadayon. Dako kayo o advantage nga makalindar ang tanan nga commodity sa gulay. Unya matabangan o market dito sa kanang upas. Across the archipelago, the Filipino youth rise with purpose. They lead, they serve, they grow. For over 7 decades, the 4-H Club has shaped a movement built on values driven by service, rooted in history. In 1900, 4-H club work started in the US with boys and girls interested in agriculture. And in 1934, Maria E. Orosa, founder of Home Extension in the Philippines,
started to work with boys and girls interested in gardening and food preservation. In 1946, the Agricultural Extension Division of the Bureau of Plant and Industry organizes 4W program: Will, Well-being, Work, and Wisdom. In 1952, Republic Act No. 680 created the Bureau of Agricultural Extension. AED of BPI was transferred to BAEX. The U.S. grants the use of the name 4-H Club of the Philippines. 4W Club assumed the name 4-H Club, which marked the start of the 4-H Club in the Philippines under the stewardship of BAEX. And by the 1970s, the 4-H Club expanded its reach, evolving into a national youth development organization. With support from the Department of Agriculture, local government units, and partner agencies, it became a powerful tool for community transformation. And today, the 4-H Club of the Philippines operates in every region, nurturing thousands of young leaders across the country. In 1952, 4-H was introduced by the Bureau of Agricultural Extension. In the 1970s, national expansion and formal youth development programs occurred. And finally, from the 2000s to the present, there are now diversified projects such as agri-entrepreneurship and environment, tech, and leadership. The 4-H emblem is a green 4-leaf clover, each leaf representing a promise. My head to clearer thinking, my heart to greater loyalty, my hand to larger service, and my health to better living. These values guide every 4-H member, at home, in school, and in their communities. In addition, 4-H is a global movement found in over 70 to 80 countries. Each 4-H activity begins with purpose. Members practice leadership through club ceremonies, pledging to live by the 4-H values. Activities are hands-on, practical, and always connected to learning. Whether it's planting vegetables or starting small businesses, the goal is the same: build better youth and better communities. 4-H offers young people access to leadership seminars, livelihood training, and even international exchange programs. It helps members discover their strengths and use them to lead. In Leyte and Samar, they grow food and crops. Along the coast, they lead mussel farming and mangrove projects. With strong support from LGUs and agencies, 4-H proves youth can lead real community change. 4-H recognizes excellence. Members and clubs are awarded for leadership, innovation, and impact. Want to start a club? All you need is a group of young people, a purpose, and a guide. How to join and organize a 4-H club? Gather at least 10 youth, aged 10 to 30. Coordinate with your local municipal agriculture office, elect officers, and register with the National 4-H Federation. For over 70 years, the 4-H Club of the Philippines has planted seeds of leadership, service, and hope. Now, it's your turn to grow. Join the movement, be the change. Join us in building a brighter future. Be part of 4-H and make a difference today. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating Farm Radio program hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Ito ang masaganang agrikultura sa Kaanginan. At inyo pa rin po na makakasama ang inyong Farmcaster Info Officer Nigel Custodio po dito sa DARFO 8. So para po sa pagpatuloy ng ating Farm Radio program,
atin pa rin po ma-feature yung atin po ilan po sa mga ating young farmers, sa ating mga kabataan po na nag-participate sa ating naginanap po na 72nd Farm Youth Convention ngayong buwan po na sa buwan po ng Setyembre, doon po ginanap po sa Alfonso, Cavite. So sa ating mga, I know very active yung ating mga 4H club members, yung ating mga 4H clubs dito po sa probinsya ng Biliran. Pero syempre po atin din po emphasize na atin din po i-prioritize yung mga iba't ibang farming activities, dahil nga po of course nag-exist yun po yung branding ng ating organization na yung 4H club, mas ma-engage yung youth sa pagtatanim sa agrikultura po So yun po, hopefully po sa iba't ibang mga programa po ng Department of Agriculture, tulad na lang po ng sa aming opisina po yung Young Farmers Challenge, yung YFC. Hopefully marami po yung makapag-avail, since for the past few years po medyo maliit po yung turnout po ng ating mga young farmers, mga applicants po like especially yung mga 4H club members po na nag-a-avail, na nagko-compete sa ating Young Farmers Challenge program. So hopefully po sa ating mga members, isa po kayo sa mag-lead, isa po kayo sa someday magiging awardees natin, maybe sa provincial, regional or national awarding po ng YFC. Kayo po yung ating po ipapakilala. And not only sa aming opisina sa Department of Agriculture, hopefully po sa ating ATI, sa Agricultural Training Institute, marami po sila hinahandle na mga internship program, tulad na lang po under sa corn program, sa organic, yung YEPOA. Andyan din po yung mga international na internship programs, like nagpapadala po tayo ng mga young farmers going to Japan, sa Taiwan po para sa ating network with other mga countries po para pa maka-adapt po yung ating mga young farmers ng mga technologies, mga method, mga practices from other developed countries po para ma-apply dito sa ating bansa, sa ating mga farming communities. So hopefully po someday po manggaling sa Biliran province yung ating mga applicants, at yung ating mga someday kikilalanin po ng mga young farmers na nag-excel po ay galing po sa probinsya ng Biliran. So para po sa ating pagpapatuloy po ng ating Farm Radio program, atin na rin po makakasama ulit yung ating mga Young Farmers Challengers from the previous years po na nag-compete, nag-participate po sa ating 4H or Farm Youth Convention sa Cavite po ngayong buwan po ng Setyembre po So andito po yung ating mga from Allen Northern Samar, si Miss Norlin Poryo po siya po yung ating naging finalist para po sa Outstanding 4H Club Member na category. Andiyan din po si Miss Joanne Marie Cabilan ng St. Bernard Southern Leyte po Siya naman po yung ating naging finalist para sa 4H National Excellence Achievers Awards para po sa Hands category, at si Miss Maika Sinones ng Abuyog Leyte para naman sa Agri-Innovation Pitching na contest during the Farm Youth Convention. So share po sila, atin po sila nakapanayan po natin sila po para po sa kanilang mga learnings, mga insights at mga future plans po bilang 4H club member at isang young farmer awardee po So sa susunod po na oras, atin po samahan yung ating mga Young Farmer Challenge awardees para po sa kanilang naging participation sa 72nd 4H Farm Youth Convention. So hello, good morning. So ako nga pala si Norlin C. Poryo from Barangay Frederick Allen, Northern Samar. Usa nga po pala ako ngayon, President ng 4H Federation of Northern Samar. At isa rin po akong president ng Frederick Farmer Association at Sangkay Kuyon Pili Enterprise. Isa din po akong recipient ng YFC noong 2022. 5 kami sa pagiging agribusiness ay gusto ko matutunan yung pagiging leadership and service community. Paano nakatulong sa akin yung YFC? Especially nakatulong po siya sa kung paano kami magnegosyo, kung paano kami kumita. At natutuloy kami dahil sa YFC din at sa 4H, nakakapunta kami sa mga iba't ibang lugar at
natutunan namin maki-communicate sa iba't ibang tao at naano din namin na promote namin yung mga business namin sa kanila. So, malaking karangalan na recipient ako ng YFC kasi binigay sa amin kung paano kami mag-handle ng mga negosyo at kung paano yung pagiging leadership namin sa bawat tagsa or ano pa yung hinahawakan ko ngayon na mga organization. So, malaki siyang impact para sa akin kasi hindi lang po pagiging leader, natutunan ko din yung kung paano magdesisyon with association and with 4H and YFC recipients. So, parang big challenging siya kasi mapapailabas mo talaga yung sarili mong ugali talaga. So, paano mo siya i-handle? Malaki talaga yung impact sa akin or sa ibang tao yung pagiging 4H as YFC kasi inaano talaga yung pag-uugali. Paano mo papahabain talaga yung pasensya para sa ibang tao kasi may kanya-kanya tayo ugali. Pero pasalamat talaga ako kasi habang lumalakbay ako, natutunan ko kung paano maging leadership at magiging service community bago sarili, sila muna. Yun talaga. Yung masasabi ko po, malaking karangalan kasi isa po akong nominado para sa 4H member in the Philippines. Outstanding. So, ito po malaking bagay na para sa akin kasi maibahagi ko ang aking mga experience or mga karanasan sa real life talaga. So, makakapagbigay ito ng inspiration para sa mga kabataan na nangangarap kung ano yung mga gusto nila po. So, nagpapasalamat ako kasi isa akong part na isa akong kasama dito sa 72 4H National Convention. Dahil po doon, naano ko yung mga tao, nakikilala ko ang iba't ibang regions. So hindi lang sa Region 8 kundi sa buong Pilipinas na nakaka-communicate ako sa kanila. Kaya yun po talaga ang aking parang malaking pasasalamat ko talaga. Then natutunan din yung namin dito, yung pagnegosyo kasi yung product ng YFC or ang product ng Escape na recipient ng YFC nadadala namin sa iba't ibang event. So hindi lang sa 4H kundi sa iba talaga. So malaking pasasalamat ko kasi napakita ko yung mga product namin dito sa convention at hindi lang yung product kundi yung pagiging nominado ko po sa Outstanding 4H member in the Philippines. Yun po, so thank you so much. Ang masasabi ko lang sa 4H ng Northern Samar, huwag tayo sumuko at gawin lang natin yung makakaya natin. Kung may mga pinagdadaan naman tayo or mga struggle, huwag tayo sumuko at mahalin natin yung agrikultura. Hindi lang to farming, kundi isa rin to negosyo. Kung kinaya ko, kaya nyo rin. Basta wag lang kayo sumuko at lagi lang tayo mag-pray kay God. Gusto ko po magpasalamat una-una sa 4H Club, then pangalawa sa YFC, then LGU ng Allen, LGU ng Provincial, DA, Ahmad, Organic, ETI, lahat na ng agency kung anong meron sa Region 8. Taos puso ako nagpapasalamat. Kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Kaya mga kabataan, tara, sulong sa agrikultura. Hi, I am Joanne Marie Cabilan, a 4H President of Province of Southern Leyte and a YFC Awardee of Year 2022.
So I am became a 4-H member since 2021, and then I meet the YFC during the Congress. So I joined the YFC last 2023. Nang dahil sa 4-H, nakilala ko po ang YFC. Kasi may 4-H club kasi kami sa barangay namin. So nagpo-produce kami ng mga vegetables or iba pang products like peanuts. Meron kaming peanuts sometimes for lang siya, intercrafted lang with vegetables. So ang ginagawa namin, pinaprocess yun namin, and then nakilala ko si YFC. Siya yung tumulong magbigay ng kapital for our enterprise, that's For the Joy Food Products, and we sustained it for almost 2 years, last 2023 kasi kami, and then 2024, 2025. Na-sustain namin yung products namin. It's because sa tulong din ng 4-H. Kasi yung most of our markets is from agriculture personnel, or during the program of the agriculture, nandun kami nagdi-display ng aming product para maipakita sa kanila na may nagagawa pala ang kabataang 4-H. May mga product kami, hindi lang kami nagtatanim, kundi nagpa-process na din kami. Sa mga kasamahan ko na 4-H, sa 4-H namin, marami kaming mga kasamang mga bata. Most of the time, mga students pa sila. Kami lang yung nag-facilitate para maging productive yung summer nila, na may mga products kaming nagagawa, at saka may maipapakita kami na buhay pa pala ang agriculture sa mga kabataan ngayon. So, our advocacy in our association is to encourage the young ones to involve in agriculture. So our products in YFC is banana chips, peanut brittle, we have roasted peanuts, salted, spicy, coated, and also we have, in our station, we have a YFC grantee also. They have a ginger powder and turmeric. So our raw material is from the farmers in our municipality. So we gather their harvests, and ginagawa namin yung products. We have a physical store in our barangay, and then we have our resellers, mga students resellers, and then we have this we have stall in night markets in St. Bernard during Saturday evening. And then we also accept orders from our customers. Nakakatulong ang products namin from YFC to the 4-H Club because nagbibigay kami ng sa net income namin, binibigyan namin ang 4-H ng kaunting share. Like 5% of our net income is maibibigay yun sa aming association. It's because sa association, sa 4-H Club namin nakilala yung YFC. Kaya nag-give back kami ng 5% of our net income sa association. So my insight in attending these activities is I am more empowered, and I learn something from the speakers, kung paano sila naging matagumpay sa kanilang buhay nang dahil sa agrikultura. So hindi natin ipagbabahala ang pagiging agrikultura, dapat tangkilikin natin kasi diyan tayo nabubuhay. Sa agriculture tayo mabubuhay. I'd like to thank our municipality of St. Bernard through our supportive Mayor Edito Mulig, and our municipal agriculturist, Ma'am Irma Kapilitan, and also for our 4-H coordinator for assisting us and always guiding us na makaabot kami dito. Kung wala sila, hindi kami nandito ngayon. And of course, to our DA province family and DA region, especially Ahmad family, salamat dahil nandito kami, dahil sa mga tulong nyo, nandito na kami ngayon, kung saan man kami. Ipagpatuloy lang namin yung mga nasimula namin para
para may maipakita kami na may pag-asa pa ang kabataan. Hi, my name is Maika Sinones, a young farmer from Barangay Tuya, Abuyog, Leyte. I am also a delegate to the 72nd 4th National Farm Youth Convention 2025. So as a young farmer, I have to help my parents na tawag siton learn it kinabag-ong technology. So, yun nga, nag-start ako way back 2022 as a Young Farmers Challenge awardees, and luckily, I become one of the awardees po. My experience during the YFC really pushed me forward and to becoming my confident self now. Not so confident, but I think confidently in a way that I am conversable, in a way nga I can communicate with my fellow young farmers. And I also has the ability to inspire other young farmers to be makig-api sa aton organization, the 4-Hers, and as a young farmer individually. Before, I don't have any idea that organizations like 4-H or program like Young Farmers Challenge exist. Not until the pandemic came. As a freshman, taking agribusiness, education system shift from face-to-face classes to virtual. During those time, I became active in social media, following government pages, and there, I followed the page of the Department of Agriculture, where I was introduced to YFC. The YFC journey sparked my passion. It's my starting point to get into agriculture. As I go through rediscovering this passion, I've met fellow young farmers from our locality who has the same interest, and there, I become a member of the 4-H Club, Abuyog Federation. In this club, I shared and honed my learnings from YFC journey in crafting a viable business model, and I do believe that the YFC has a big contribution in increasing my confidence to stand in front of the crowd and to continue striving to success in pitching competition. And now, as I attended the 72nd 4-H National Farm Youth Convention, I learned that not few, but there are more young people out there who has the same passion and drive as me to continue serving the nation through agriculture. This experience also broadened my horizon as a person, as a 4-H'er, and as a young farmer by heart and by will. To my fellow youth who has the interest in agriculture, padayon lang kita, and good luck everyone! So yun po mga ka-agri, yung ating mga naging panayam po sa ating mga ilan po sa mga recipients ng ating programa po dito sa Department of Agriculture through the Young Farmers Challenge Program po. So ating po nakasama si Miss Norlene ng Alan Northern Samar, si Miss Joanne po ng St. Bernard Southern Leyte, at si Miss Maika po ng Abuyog Leyte po. And hopefully po sa ating mga 4-H club members, sa ating mga young farmers po dito sa ating probinsya, dito po sa probinsya ng Biliran, yun po, makipag-connect lang po kayo, coordinate sa ating mga local coordinators, sa ating mga 4-H coordinators, sa ating mga local government units, at the same time dito po sa ating opisina, sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 at sa ating Agricultural Training Institute Regional Training Center 8 po sa Baybay City po. Patuloy po na mag-connect po kayo, or siguro hindi pa kayo familiar sa aming mga opisina, pwede naman po kayo makipag-ugnayan sa inyong mga municipal agriculturist or sa inyong mga agricultural extension workers po para po hopefully po yung participation ng ating mga young farmers from Biliran, andito po yung 4-H club, yung ATI, TRFOA para po sa mga siguro future plans at mga activities po, at maging mas involved pa kayo, mas ma-appreciate nyo pa, mas makilala yung agriculture sector. So yun po sa ating mga listeners, mukhang nagkukulang na po tayo ng oras. Syempre po nagpapasalamat po kami sa ating mga naging listeners po na nakikinig gamit yung kanilang mga radio transmitter, yung kanilang mga portable radio,
or mga nagwa-watch, nagmo-monitor po no, sa kanilang mga social media accounts through sa live stream po ng ating radyo natin na Bal po. So of course, papasalamat po tayo sa ating mga listeners and hopefully po samahan niyo po ulit ako para sa susunod na Lunes po para sa ating Farm Radio program. Siguro pupunta po tayo sa ating mga iba't ibang mga technical personnel po dito sa ating opisina, lalo na po yung mga nag-handle sa High Value Crops Development Program po. Lalo na po sa ating mga farmers na nagtatanim ng mga gulay, mga vegetables at yung mga fruit-bearing trees po tulad ng kakao, yung ating mango, langka at ano pa man po. So yun po. Dito na lang po muna natin tatapusin yung ating naging episode para sa September 22, 2025. On behalf of the Department of Agriculture, Regional Field Office 82 po yung Farmcaster, Info Officer Nigel Custodio. Nagpapasalamat sa inyong pagsuporta, pagtangkilik sa ating Farm Radio program, Masaganang Agrikultura sa Kahanginan. At syempre po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kada Lunes dito lang sa radyo natin na Val. Maraming salamat sa inyo at magandang araw.